Magandang araw Pilipinas, narito na ang lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. Mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit seryoso nating binabantayan ang Typhoon Saudel. Hindi lang ito ordinaryong low pressure area, hindi lang ito tropical depression, at hindi rin simpleng tropical storm. Ito ay isa ng malakas na typhoon at ayon sa forecast information, may posibilidad pa itong lumakas hanggang super typhoon category. At kung magpapatuloy ang forecast scenario, posible itong pumasok sa northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o kaya mamayang hapon. Kapag opisyal na ito nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility at bibigyan ito ng local name na pangalang Bagyong Obet, ang pang-apat na bagyo na pumasok sa buwan ng Agosto at ika-15 bagyo naman ngayong taong 2026. Kaya posible na susunod nating mga weather update ang pangalang Typhoon Saudel ay papalitan natin ng Bagyong Obet. Ngayon, may isang mahalagang bagay tayong kailangan linawin. Ang pagpasok ng isang bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility ay hindi otomatikong nangangahulugan na tatama ito sa kalupaan ng ating bansa. Ang PAR ay isang monitoring boundary. Ibig sabihin, kapag nakapasok ang sentro ng isang tropical cyclone sa area na ito, mas mahigpit itong binabantayan ng Pag-asa at binibigyan ito ng local name. Sa kasalukuyang forecast track na binigay, inaasang mananatili ang Typhoon Saudel sa ibabaw ng ating Philippine Sea at posibleng lumabas muli ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng August 25, araw ng Martes. Ngunit narito ang napakahalagang detalye, hindi pa dapat maging kampante. Bakit? Dahil kahit maliit na pagbabago sa atmospheric steering pattern ay maaring magdulot ng pagbabago sa track ng isang bagyo. Kung ang sistema ay kumilos ng mas westward kaysa sa inaasahang track, posible itong manatili sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ng mas matagal. At tandaan natin, kapag napakalakas ng isang tropical cyclone, hindi lamang ang eksaktong landfall point ang mahalaga. Mahalaga rin ang laki ng sirkulasyon, lawak ng malalakas na hangin, epekto nito sa habagat, kondisyon ng dagat at ang interaksyon nito sa iba pang weather system. Ngayon, posibleng super typhoon habang papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Isa ito sa pinakamalaking tanong ngayon. Ayon sa forecast information, may posibilidad na umabot ang Typhoon Saudel sa Super Typhoon category bago o sa panahon ng pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, bakit maaring lumakas ang isang tropical cyclone? May ilang pangunahing sangkap na karaniwang nakatutulong sa paglakas ng isang bagyo. Una, ang mainit na karagatan. Ang tropical cyclone ay kumukuha ng enerhiya mula sa mainit na tubig, dagat. Ang pangalawa ay mababang vertical wind shear. Kapag hindi masyadong magkaiba ang direksyon at bilis ng hangin sa iba't ibang taas ng atmosphere, mas madaling manatiling organisado ang sirkulasyon ng bagyo. Pangatlo, ang magandang upper level outflow. Ang pang-apat ay sapat na moisture sa paligid ng system. Kung ang mga environmental condition ay magiging favorable, maaring lumakas ang isang typhoon. Ngunit tandaan, hindi garantiya ang forecast na magiging super typhoon ito. Ang forecast intensity ay maaring magbago, maaring lumakas ng mas mabilis, maaring hindi umabot sa inaasahang peak intensity, at maaari ring magsimula ng weakening trend ng mas maaga depende sa environmental condition. Kaya sa mga susunod na oras, isa sa pangunahing bagay na dapat nating bantayan, magpapatuloy ba ang intensification ng Typhoon Saudel? At kung oo, gaano kalakas ang magiging peak intensity nito bago ito lumapit sa ating northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility? Yan ang isa sa pinakamalaking aabangan natin sa ating susunod na updates. Ngunit may isa pang mahalagang usapin. Malayo ang Typhoon Saudel pero maari pa rin ba itong magpalakas ng habagat? Itong isang bagay na kailangan nating maintindihan. Hindi kailangang direktang tumama ang isang bagyo sa ating bansa para magkaroon ng epekto sa panahon. Sa ilang sitwasyon, ang isang tropical cyclone na nasa silangan o hilagang silangan ng bansa ay maaring makatulong sa pagpapalakas ng southwest monsoon o habagat. Kapag ang sirkulasyon ng isang malakas na bagyo ay nakaposisyon sa isang configuration na humihigop o nagpapalakas ng daloy ng hangin mula sa southwest, maaring dumami ang moisture na papasok sa ating western side Philippines. At kapag may sapat na moisture at atmospheric lifting, maaring magkaroon ng tuloy-tuloy o paulit-ulit na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa.
thunderstorm, moderate hanggang heavy rainfall, flash flood at landslide sa mga vulnerable na lugar. Kaya sa ngayon, ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa Luzon ay ang southwest monsoon. Kaya kahit hindi direktang tumama ang Typhoon Saudel, patuloy nating babantayan kung may magiging pagbabago sa lakas ng habagat habang kumikilos ito sa Philippine Sea. Ngayon, habang nakatuon ang pansin ng marami sa Typhoon Saudel, may dalawa pang tropical system sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. May dalawa pang bagyo. Una, ang Tropical Depression Gainari na dating kilalang bilang isang bagyong neneng. Ang sistemang ito ay nasa layong 525 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained wind na 55 kilometers per hour at may pagbugso na 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi ito ang pangunahing banta sa malaking bahagi ng ating bansa, ngunit dahil malapit ito sa ating northern boundary region, patuloy pa rin natin itong minomonitor. Lalo na ang Batanes at mga karatig dagat dahil ang kondisyon ng karagatan ay maaaring maimpluwensyahan hindi lamang ng isang sistema kundi ang pinagsamang epekto ng monsoon at iba pang weather system.